1 Corinthians chapter 9, verse number 25, down to verse number 27 in our Bible. 1 Corinthians chapter 9, verse number 25, down to verse number 27. Let us read together, please, beginning from verse number 25 down to verse number 27. Say amen kung nanas yung Bible. Verse number 25, ready, go. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body, and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Let us bow our heads and close our eyes. Lord, we praise you for this morning. Thank you for your people. Salamat, Lord, for this wonderful and great opportunity that you have given to us nga makaduol mi kanimo to worship, to honor, and to glorify your name. Salamat, Lord, sa Holy Spirit nga nagatat sa matag individual ka makasing-kasing o guna-huna aron kami, Lord, makaabot dinis sa imong tigumanan alang sa paghatag o glory sa imo amahan. Nangamuyo mi sa imo, Lord, that as we meditate your word, may the Holy Spirit will work in our midst, and you will cover us with your precious blood nga giula nimo sa cross sa Kalbaryo, nga mahimo kaming worthy, able nga maga-worship kanimo this morning, Ginoo. Among gitugyan, among gisalig sa imo ang tanan, in Jesus' name, amen. Palawag sa pagingkod. Osmo nako, mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Malipayon ba ta? Okay, as we listen sa Word of God, atong i-concentrate, atong hunahuna o kasing-kasing alang sa pulong sa Ginoo. Now, ato makita makaigsunan diha sa maong text nga atong ginabasa karon, hisgutan nato kini maong topic about obtain a crown. How to obtain a incorruptible crown in verse number 25. In sa Bible, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. That's our topic this morning, mga kaigsunan. Incorruptible crown. How to obtain incorruptible crown. So according to this chapter, adunay two kinds of crown. Corruptible, madunot, malata, mahanaw. But incorruptible, walay pagkahanaw. Incorruptible crown, crown nga ang Diyos maghatag sa ato. Di ba? Ang corruptible crown, gihatag sa tao, naangko nato, pinaagi sa tao nga nakadawat tamo nang mahanaw siya kay tao raman po na naghatag. Pero nakanindot ng kaigsunan, tungod kay kini nga crown, ang Diyos mao'y naghatag sa ato, di ba? So nindot kayo ni siya nga crown. Ngayon, ingin sa Apostle Paul, sumala pa sa mong text, makaigsunan, in 1 Corinthians 9, verse number 24, sa katagamay sa mong text, verse number 24, now know ye not that they which run in a race, run all, but one receiveth the prize, so run, that he may obtain. So kinahanglan ang Christian life, makaigsunan, sama ni siya sa kanang mura sa contest na ay nauna, na ay naulahi. Di ba? Na ay ulahi nga nauna sab. Naapoy ni join nga nawala na sad. Di ba? So maybe doon ay mga Christian before nga kauban nimo pero wala na karon. Di ba? Maybe mas dasig po ka sa imong kauban sa una pero karon murag ni behind na pod ka sa iyang kadasig. Inala ang kinabuhing Kristohanon, mga kaigsunan. Pasalamat ta sa Diyos nga, first of all, iyat ang giluwas. Kaya dili man po pwede nga mo join ta sa race nga makadawat ang crown nga wala po ka nabutang sa listahan. Di ba? Ni-appeal ka sa contest, ni-appeal ka sa mga, para maka-appeal ka sa, makadawat ka sa crown, pero pag abot sa katapusan or ni-join ka diya,
badlungon ka diha kay wa man kay labot kay wa man ka nakasulat. Mao na sa, di ba? First, pasalamat ta sa Ginoo before we proceed nga ang Dios naghatag kanatog kaluwasan. Makita nato sa Luke chapter 10 verse number 20. Before ta mo ato sunahan ato sang tanaon makaigsoon ang Luke chapter 10 verse number 20 nga magmalipayon ta, notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. That's the first step before ta mo join sa race, makasulat atong pangalan sa langit. Kita, once dawat ka ni Jesus Christ, nisalig ka ni Christ, isip personal ni mga Savior, na suwat yung pangalan sa langit. Apil na kaani nga race. Muna nga, daghan sa mga tao nga, grabe nilang paningkamot o pangalagad sa Diyos, grabe nilang simba, grabe mo ampo, lupig ta sa inampuan, nakuba na ilang tuhod o lumuhod, di ba? Kadlaon pa na sa simbahan. Halos di matulog mag-pray. Pero, nayusa ka, idarana ako nasugatan, akong ipangutana. Nay, pananglitan mo balik si Jesus Christ, umabot ang kamatayon. 100% na baka nga mato sa langit? Iya, wala pa taon dong. Wala pa taon dong. Siya nang kana, kadlahon pa to na sa simbahan, tigdala og buwak, grabe kay mo ampo, kuba lang tuhod, pero pangutanon mo kung maabot sa imong kamatayon or mobalik si Jesus Christ, 100% baka matog langit siya. Wala pa taon dong. Wala pagyapon. So may problema to. Kay grabe iyang why questions pagsimba, why question sa pagampo, why question sa giving. Ang question, nasuwat ba ang pangalan sa langit? Pero sahay ang luwas, nagsalig kay luwas na po siya, wa po'y klarog sinimbahan. Makatawa tato, gipagutan na, kung mabot sa mong kamatayon, langit ba? Wa pa ang taon. Pero kita ka, langit na, mas dasig pa ang tatamo simba, mas kusog pa ang tatamampo, mas kusog pa ang tatamo support, gilupig punta nila. May gali ang kaluwasan, dili binuhatan. Kaya kung binuhatan, number 1 kitang di malangit. Di ba? Salamat ta sa Ginoo nga na-save na ta mga kaigsunan. Amen? Nga, apil ta ani nga race. Apil na ta ani nga race. Know ye not, in sa verse ato mabasa sa 1 Corinthians 9, verse number 24, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. Kung saan na ito makadawat kag crown, kung yawa man ka ni join, run, that ye may obtain. And every man, verse 25, that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible crown. How to obtain incorruptible crown? That's a question. Unsaon nga maka-obtain ta, makaangkon ta og crown mga kaigsunan nga incorruptible. In 1 Corinthians 9 verse number 25, take note, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Number 1, we need to have mastery. Di ba? Mastery. In verse ato mabasa, the mastery of self-discipline. The mastery of self-discipline. Di ba yung Biblia? Every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Di ba? Kana mga champion, sama ni Manny Pacquiao, kana mga players, kung wala sila disiplina silang kaugalingon, dili na sila may mga world champion. Di ba? Lami kayo ikatulog, pero mumata sila sa iyo, mag-exercise, i-control nila ilang kaon, mag-diet sila, di ba? Kapoy biya kayo ng kanang magmaster ka sa imong kaugalingon, kanang ang pagdisiplina sa kaugalingon. Pero sometimes kung disiplinahon ta sa itong isiga tao, ma-offend man ta.
ang kuya pagdisiplinahon ta sa Dios kay delikado gyud to. Discipline, self-discipline. Ang pagdisiplina kinahanglan sa mastery. What kind of mastery? We need to be temperate in all things. Di ba yung Biblia? And every man that striveth for the mastery, yung ang text makaisa itong mabasa sa verse 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. We need to be temperate in all things. The meaning of temperate from the Greek word, it means discreet, sober. Discreet means having or showing discernment. In the Bible, temperate in all things, it means we need to discern. We need to have a discernment. Maka-discern ta nga, uy, murag, wala naman klaro ni ako ang kinabuhing Kristohanon. Murag, wa naman ko na tunong ani, wa naman ko na natarong ani para sa Ginoo. Maka-discern ta makaigsunan. No, kailangan ta ani. We need to be temperate. Another definition of the word temperate from the Greek meaning self-controlled, sound in mind. So, yun sa Apostle Paul, kinahanglan tag self-controlled. We need to have sound in mind. Ano man natong mind? Nabay sound? Di ba? Sound in mind. Muna sa ito makita ang text makaigsunan. The meaning of temperate, that's the meaning of the word temperate from the Greek word. And not only that, mastery of self-discipline, atong gitan ang meaning para makuha na to ang gisulat ni Apostle Paul, mabasa na to sa Bible, makaigsunan, but also the mastery of self-control. No, gitan na to makaigsunan, ang pag-control, ang pag-master sa pag-control sa tong kaugalingon. Kini ding pag-control sa tong kaugalingon, i-master na day na nato. Di ba? Naara day na sa ato nga ang pag-control sa tong kaugalingon, kinahanglan sa mastery. How to master sa pag-control sa tong kaugalingon. There's a saying, self-control is strength. Kana day pag-control sa tong self, strength na siya. Calmness is mastery. You must get to a point where your mood doesn't shift based on the insignificant actions of someone else. Don't allow others to control the direction of your life. Don't allow your emotions to overpower your intelligence. Di ba? Sometimes ang atong emotion nag-overpower sa atong intelligence. Dagan sa mga tao nga taas kaayo og grado, daghan kayong kurso na human, pero dili sa ka-control sang emosyon. Nasabda na to? Maglisod sa control sa iyang emosyon. Salamat ta sa Ginoo nga natay Jesus Christ nga mag-control sa ato. Once ang tao nga naluwas, si Jesus Christ mo control sa iyang kaugalingon. Si Jesus Christ ni usab sa atong kaugalingon makaigsunan. Si Jesus Christ nag-train sa atong kaugalingon. Munang giusab ta niya. Amen? Kay sometimes gustuhon nato mausab atong kaugalingon pero wala kay Jesus Christ di gid na mausab. Muna ang kalibutan nagkanta, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Diba? Sige na sila kanta, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kanos ama na magawa? Kung si Jesus Christ, dawato nila sa ilang kasing-kasing. Di ba klaro kayong 2 Corinthians 5 verse number 17? Therefore, if any man be in Christ, unsa siya? Naatay kausaban. Tungod kay naaman tay Christ sa tong kasing-kasing. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, ang old nature, nawala na to. Napulian og new nature. Si Jesus Christ nag-control sa atong kaugalingon. Amen?
Ning Jesus Christ simba. Oh, simba ka. Kay naa man kay Christ. Mo na imong buhaton, nabuhat nimo. Tungod kay naa si Christ sa imong kasing-kasing. Lahi ra gyud tong naa kay Ginoo. Amen. So makita na to ang Bible makaigsuon nato ni the mastery of self-control but also the mindset of sacrifices. Kinahanglan ta mo sacrifice kung gusto ta maka-obtain tag crown. We need to sacrifice. We need to have a mindset of sacrifices. Dili man gid pwede nga dili ta mo sacrifice makaigsunan. Di ba ingon sa Apostle Paul makita na to diha sa Romans chapter 12 verse number 1 to verse number 2. In verse number 1 ato makita ang Bible makaigsunan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Present your bodies a living sacrifice. Wala na time na mo sacrifice ka sa Ginoo kung gisud na ta sa lungon. Napabaray time mo sacrifice kung nana ka sa lungon. Bisa nga, magsulwining ko, nana ka sa lungon. Di nakakasulwining. Di ba? Ang uban gali, wa pag-isod sa lungon, pero naglisod na ginawa. Siya, kung mag-ulian lang yun ko, masimba na yun ko, masulwining. Dili na, saan ba na nga? Di naman kayo kaginawa. Mga lagad na yun ko sa Ginoo. Labo, nag-isod na kita sa lungon. Samtang, muna yung Apostle Paul nga, present your bodies as a living sacrifice. Samtang buhi pata, samtang napatay kusog, ato ning gamiton, ialagad nato nga to sa Diyos. Amen. Ayaw paghulat nga, di na ta kaginawa, or wala na tayo gininhawa, gisod na ta sa lungon, ayaw pa ta malagad, wala na sa time. Karon, present your bodies as a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So when we present our bodies as a living sacrifice, it is acceptable unto God. It is acceptable unto God. Sa ato pa kung wala na tay life, wala na tay kinabuhi, dili na acceptable. Amen? Ang acceptable, not only acceptable, but reasonable. Di ba yun ang Biblia? Sa Romans chapter 12, verse number 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. It is not only acceptable, but reasonable. Anong gibuhi pa ka sa Diyos karong tuiga? Para mo serve, mo sacrifice para sa Diyos. It is acceptable and it is reasonable ngadto sa Ginoo. Amen? Dagan sa mga tao nga atong 2021 rataman. Di ba? Pila ka mga, last year nag-service ko. 2 ka buok. Ang isa 35 ang edad. Ang isa 6 months pa. Wala kaabot og January 2022. Pero ikaw og ako, nakaabot pa ta karon. Walay rason nga dili ta mo sacrifice, walay rason nga dili ta mo serve sa Dios kay naa pa kay kinabuhi gihatag sa Dios. Paalagaron pa ta sa Dios, gamiton ba ka sa Dios makaigsunan? Dunay rason nga moalagad ka sa Ginoo. Amen. Ato makita ang Bible makaigsunan verse number 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God, mga kaigsunan. Makita na ito ang Bible, mga kaigsunan niya, that ye may prove, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. It is a matter of our mind. Kung nabutang si mong mind nga mo simba dyan kag Domingo, kaabot dyan kag simbahan. Pero di ni may butang si mong mind nga mo simba di dyan kag kaabot diri. It is a matter of mind. The mindset of sacrifices is set imong mind. Nga muhatag ka, muhatag dyan ka. Is set imong mind nga masolwining ka, makasolwining dyan ka. Tanaw ng orasan kung dili na sa iset, magyagaw, di ta kasabot. Sama siya.
Alas 7:30 or alas 9:30. Mao po ng Kristohanon, wala na set ang mind. Dili ka kasabot sa imong kaugalingon. Di naman ka masabot lagi ron, Brad says, wa gali ko kasabot sa kaugalingon, ikaw na ba? Di naman ni masabta ni si Brad. Di naman, buta na, di naman siya, nganong, wa gali ko kasabot, nakasabot na yung kaugalingon. Pag dili masit ang atong mind, dili yung ka makasacrifice para sa Diyos. It is a matter of mindset. Ingon pa, one of the sayings of the CEO, you don't need a better job. You don't need a better home. You don't need a better phone. You don't need a better car. You don't need a better clothes. You need a better mindset. Di ba? You need a better mindset. Bisag pag nindot kag sakyanan, bisag nindot kag sinina, bisag mahal kag cellphone, bisag nindot kag trabaho, kung wala mas-set imong mind, wa gid nay ayo. Nasabtan na to? We need the mindset of sacrifices. Makasacrifice ba ta sa Ginoo? Dapat makasacrifice ta sa Ginoo, amen? Kaya kung dili ta makasacrifice sa Ginoo, makasacrifice manggaling ta sa kalibutan. Di ba? Kinahanglan din na sa og sacrifice para sa Diyos makaigsunan. 1 Corinthians 9 verse 23. Kung makaset ta og doon na tayo mindset of sacrifices, usa ka na siya sa hinungdan, makaangkon tag crown. Amen? Kay dili gyud ka mahimong world champion. I believe, dili ka mahimong cum laude kung dili ka kamao mo sacrifice sa imong kaugalingon. Gusto ka magna cum laude, di ka mo sacrifice na. Magna 9 years ka sa eskwelahan. Di ba mga tao na ito na mga tayo na grabe kailan sacrifices. Dili basta-basta. 1 Corinthians chapter 9 verse number 23. Apostle Paul, makita na ito makaigsunan, 1 Corinthians 9 verse number 23. Unsa nga verse number 23. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. So makita na ito, Apostle Paul, not only the mindset of sacrifices, the mentality of soul-minded Christian. Unsa may mong mentality sa pagkakristohanon? Na pinaagi sa pagluwas sa Ginoo sa ako, makashare pod ko og kaluwasan sa uban. Nga kining sacrifice nga kung gibuhat para pod sila maluwas. Kay kung wala nag-sacrifice si Jesus Christ, wala pod tay kaluwasan. Ang tungod kay nag-sacrifice si Jesus Christ para sa ako, siya ang nag-sacrifice, siya ni anis kalibutan, siya gilansang sa cross, nag-sacrifice siya makaigsunan, nga bisan nindot kay ang puloy-anan sa langit, ni anis sa aning kalibutan, nga gipanamastamasan, gipersecute, gilotos, gisalikway sa mga tao, nag-sacrifice siya para maluwas ang tao. Kita unta na itong ilansang sa cross. Pero siya ang gilansang sa cross para maluwas ta. Amen? Sa yun ang kaniana, ni ani sa kalibutan, unsa man ang kalibutan, lapukon. Kanindot kay sa langit, pero ni sacrifice siya. Ikaw, makahatag ba kang sacrifice para sa Diyos? Nabatay mind nga mo share putas kaluwasan sa uban. Kay kung wala si Kristo, wala sa nag-sacrifice para sa ako, wa jud ko naluwas karon. Gamay ra ni ang atong sacrifice compare sa sacrifice sa Ginoo. Amen? Gamay ra ni sa kaayo makaigsunan. So makita na to makaigsunan ang Bible, the reason is to gain the lost souls. In verse 22. What is the reason, by the way? Nganong mag-sacrifice man kita? What is the reason nganong naman na sa mind ni Apostle Paul para pinaagi siyang gibuhat maluwas na nga tao? Dili maluwas ang tao kung wala tay huna-huna nga mosultig kaluwasan. Nganong dili man ta makasolwining? Naarag po na sa imong huna-huna. Nganong na-discourage ta, naluya ta sa pag-alagad? Naara po na sa huna-huna. Kanang maluya ta sa huna-huna raman na siya. Nagsugod raman sa imong huna-huna.
Di ba dagang kay taguna-kuna? O say, ma-misinterpret na to ang wali, ma-misinterpret na to ang pastor, ma-misinterpret na to si brother. Tungod ra gid na sa tunguna-huna makaigsunan. Amen? Ang problem na aragyod ni sa tunguna-huna. Apostle Paul ato makita sa 1 Corinthians chapter 9 verse number 22 makaigsunan ng Bible, to the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. Bisag unsa nalay buhaton na Apostol Paul, bisag unsa nalay mga pamaagi para makasulti sa kaluwasan, para maluwas to sila. Daghan kay sag mga pamaagi sa unang-una aron ang tao masultihan sa kaluwasan. So kining Christian nga naabutang gid sa unang-una nga mo soul winning, maka-soul winning gid na. Amen. Souls are dying. Diba pila kabuk na nga matay karon sa COVID? Pila kabuk na nga matay karon sa kalamidad? Pero pila kabuok na sultihan sa kaluwasan. Pila kabuk nagsulti sa kaluwasan. Amen? Pag dahil mamatay sa among lugar niya, ako kasulti sa kaluwasan, makonsensya jugwana. Pero pag namatay ito siya, niya sige na kog sultihan sa kaluwasan, hangion niya, digid maminaw, mawala na imong konsensya. Humana mo ko nagsultihan na, pero di mo ito maminaw. Di ba? So makita na ito ang Bible, makaigsoon na Jesus said, ato makita sa Matthew chapter 9, verse number 36 to verse number 37, but when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Verse 37, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. That he will send forth laborers. Kinang labor, sacrifice na siya, di ba? Dili ka maka-labor kung wala kay mind nga mo labor sab. Jesus Christ, pag ampo mo nga doon ay mga mo laborers, it means na mga Christian nga kamao mo sacrifice. Amen? And not only that, ato makita, not only the reason is to gain the lost soul, but the rest of sympathy, of personality, is to gain the lost. Kaya ang tao laylay, betag personality. 1 Corinthians 9 verse number 22, tanan na to. To the weak became I as weak, that I might gain the weak, and I made all things to all men, that I might by all means save some. To the weak. Weak sad ko. Di ba? Na may mga tao nga weak yun siya. Bisay ako siya glawas pero dali rin ma-discourage. Na may mga tao po nga bisag niwang siya pero strong siya. Nasabda na to? Bisag daghan kay problema pero di na mabaluan na siya problema. May mga tao nga gamay nga problema, ma-discourage dayon. Siya nga, gigabaan man na siya, mayra. Gibunal-bunal. Siya di na to, naluya to siya samot, di ba na to? So makita na to ang Bible, makaigsonan, to the weak, that I might by all means save some. Na mga tao sa liningon na to, di sila maminaw. Pero na mga tao, mga kagpamaagi, nga mga kag guidance sa Ginoo, maminaw sila. Na dito sa butan akong soul winning, di maminaw. Niadto ko silang balay, ako nagdalag Bible, nagdala kog piso. Gihatag na ko sa iyang piso. Kay hilig man siya magbuhi-buhi, nagana ko sa piso. Pagkasunod si mana, nibalik, mga sunod bulan, nibalik ko dito. Siya, ay dako na mong gihatag, pastor. Ako din gisultihan sa Biblia, minaw din siya. Pagkasunod bulan, nibalik ko, nidako ng piso. Siya, mag-ihaw na tag manok, pastor. O nakakaon pa kog manok, nakasulti po kaluwasan. Ginbeta kong simba, ni simba. Pero tagaan ako, sultan ko Biblia Primero Tracks, wala na minaw. Tagaan na dahil sa piso di ay. Di ba? Dagan kay, na mga pamaagi nga ang tao masave, di ba? Naka na to?
Sultihan ni Biblia. Narito akong gituktok na ko dito. Gato na ko ilang balay. Kwartahan ba? Sulwining na ko. Digit ilang balay. Na doorbell. Saan ako pag sulwining na ko? Tama naman ko sa guard. Tama na ko sa guard. Madto pa ko naman to sila hotel, restaurant na nasa hotel. Madto ko dito. Ato ito. Sa imong toyo, sir. Ingon ang guard. Kung nga, pwede ko mag-istorya ni Busing. Sa imong toyo, sa kanang naman sila restaurant ko nga, masupply ito na kong kanding na kay Goto Gader man. Isa, sige, istorya ko na sir. Gawas ang tagiya. Sultihan, ay akong gihutupot. Ako nagsaba nga pastor ko. Ikaw nga, pila po itong, pila po kandre among magamit ninyo. Sa istorya mi. Mura po correct ba? Pero kung kuna-kuna, pag nakatawa ko sa gugalingon ba? Manok, anak, baboy, kaya mo, restaurant man. Nasa sa ko ang tiil siya nga, tanaw pa doon sa ulo siya. Siya yung na, upaw ko siguro ko. Kanugayin, na siya ga, pastor ka no. Wa ko nagsultig Biblia, wa pa ko nagibalo nga pastor ko. Kaya pastor ako, pastor, bitaw ko. Kumano siya na, sulti ko kaluwasan. Nawarat, akong gitong doorbell, tama ko sa guard. Kaya nga mag-supply ko kanding, bisag, isa istorya na to, nagbiro sa kaluwasan. Naga mga pamagi, no? Panahon ako, paglakaw na ako, nang uli ko, katawa ko sa gugaligon. Okay, mong taga-agtrax, di mo gawas, tama na kas guard. Pero may ka nga, magbaligya ko kanding, ni gawas, Goto Gader, may kanada. Wala sa Apostle Paul, to the weak became I as a weak, that I might gain the weak. I made all things to all men, that I might by all means save some. Risk go biya hasol biya kayo no kanang mga anak ka ba flexible ka mag-adjust kasi mo galingon di ba? Pero nahimo na ni Apostle Paul para sa Ginoo. And not only that, the reality of sympathy of personality no kita no. The reality of sacrifices is to win the lost souls. Ngano mo sacrifice man ta para masultihan sila sa kaluwasan, para maluwas sila. Muna yung Apostle Paul makaisunan, naabi crown ana, pabo sa langit, diba? Naabi reward makasulti kas kaluwasan. Unsay makapalipay sa langit? Kung na taong maluwas. Unsa nakapalipay sa mga anghel sa kalangitan? Kung na taong maluwas, amen? Unya ikaw nagsulti kaluwasan adto. So makita na to ang Bible makaisunan. In the last verse, makita na to ang Bible. Verse Philippians chapter 4, verse number 10 to verse number, but I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you will also be careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of one, but I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. No, I know both how to be abased and I know how to abound everywhere and in all things. I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Makaigsunan, unsaon na to nga makaangkon tag crown kung naluya ka. Mao pagay pagsugod sa tuig sa bulan, naluya na ka. Di ka kabot Disyembre. Di ba na ka makristohanon nga naluya na? Mo starting pa sa month of, sa year 2020, kumusta ba? Naluya ko. Saan pag-abot na Disyembre? Amen? Ya-appeal ka sa lumba, starting pa lang, naluya na. Kung maluya na malang galing ka, dito na lang kas katapusan, at least hapit na ang 2023. Ayaw sa pagluya-luya karon. Ibutang sa imong una-una, kang problema sa kaluya, naaraman sa una-una. Kung magunahuna ka nga, wa ko maluya. Salamat sa Ginoo. Di ko ka maluya, abot so ka dire. Maguna ka naluya ko, aluya, yun. Amen? So, sa problema na to sa kaluya? Hunahuna ra. Kumusta ba, naluya? Hunahuna ra na ni mo, Brad. Sa naluya ko, ako ra maning hunahuna. O saan pa ka na itong crown? Kung inana itong hunahuna. Amen?
Unsa na to pag-abot og next year's pag-alagad sa Dios, kung wala na to hunahuna, manindog ta palihog og mag-pray tas Ginoo. Dukot as tungulop yung sumatalan sa pag-pray. Labing dalaygon o gamhana na mga Dios, salamat Ginoo. Dili gyud sayon nga makaangkon may crown nga dili madunot diha kanimo Lord. Salamat Ginoong Dios nga kini nga tuig karon. Tagaan mi nimog pulong nimo Ginoo nga nagpahinumdum ka namo. Mga butang nga sa diin kinahanglan namong i-consider og buhaton. How to obtain incorruptible crown. Kinahanglan mi nga ato mga pulong among hisgutan ng mga points Ginoo nga ma-apply to sa among kinabuhing Kristohanon. Nga mga panahon nga maluya mi tungod ra pod sa among hunahuna. Na mga panahon nga dili mi makasacrifice nagbase ra pod sa among hunahuna. Tana makabantay mi sa among kaugalingon as sumala pa sa imong pulong. Kamahimo kaming temperate in all things Ginoo. Salamat kaayo sa imong pulong Lord. I-bless mga tawhan Ginoo. While nga dako ang ulo, gipiyong atong mga mata. Samtang nagpray mo, akong ihatag kang Dr. Gilbert. Okay, salamat Pastor. Pabilin pag duko sa inyong mga ulo, pagpiyong sa inyong mata. Salamat sa Ginoo sa mensahe og tinuod na atay nagpaabot nga incorruptible crown pero dili nato ni maangkon kung una sa tanan imong ngalan wala na sulat dito sa libro sa kinabuhi ug wala na sulat dito sa langit. So kung wala pa diha si Kristo sa imong kinabuhi, okay, i-search imong kaugalingon, no? Takadawat na ba ka sa Ginoo? Kung wala pag ikinahanglan nimo ang pagdawat sa Ginoo, isip imo nga personal nga Dios ug manluluwas. O kinabasa ato karon sa atong taliwala nga gusto mo dawat sa Ginoo ug parang imong ngalan masulat didto sa langit, pataas lang sa imong kamot palihog. Okay, kinahanglan nimo ang kaluwasan. Okay. O kinsa ka nato karon nga nakadawat na sa Ginoo, isip iyang personal manluwas, palihog pataas sa inyong kamot, palihog pataas. O kung nadawat na nimo ang Ginoo ang imong personal manluwas. Okay. Salamat sa Ginoo. Kung wala ka man nakapataas, hinaot nga imo nga hinuktukan, no? Ang kikinahanglan sa mao nga pagdawat. Ug karon ato ta sa kita nga mga Kristohanon, na ay usa ka korona nga nagpaabot sa matag usa ka nato, an incorruptible crown. Wow, it's a privilege nga gibuhi pata sa Ginoo ani nga tuig ug gikinahanglan nato ang ato nga pag-alagad kaniya. Kinsa sa inyo og ato nga ang altar open sa ato nga taliwala, ani kamo sa tubangan. Choose to serve the Lord. Gikinahanglan nato pagmaster sa of discipline. Sa ato nga sacrifices, ato ang hunahuna nga mindset of sacrifices. Tinuod Ginoo, ikaw ang mga Ginoo nga gialagaran. Salamat Amahan sa imong nga sakripisyo nga gibuhat kanamo Amahan. Na imong mga katawhan karon Ginoo, wala ko kabalo sa ilang kasing-kasing ug sa ilang desire, pero tuod Ginoo na ilang mga kauglingon ilang nag-represent. Isip sa kabuhi nga hanad Amahan na alang kanimo ug Ginoo. Panalangini ang mga nagdesisyon o God sa ilang pag-sacrifice, sa ilang pagtugyan, sa ilang kinabuhi para sa imuhang Amahan. Even as we begin, continue pag-alagad even for this year o God 2022 o Lord. Palangini ang matagusan even sa naakaroon sa iyong ani nga auditorium o God. In Jesus' name we pray. Amen.